lokal na pamahalaan ang muling paghuhukay sa ilog para daluyan ng tubig. Sakit ng ulo rin ng mga residente ang tubo ng tubig na naputol dahil sa lahar. Wala tuloy tubig ang may 2,000 residente sa 2 barangay ng bayan ng Irusin. Kasabay ng pagragasa ng lahar kahapon, nagkaengkwentro ang mga militar at NPA sa barangay Villareal sa bayan ng Gubat. Patay ang isang hinihinalang rebelde. They're planning na mag-reorganize ng ambush or gagawa ng atrocities dito sa munisipyo ng Gubat. Isang landmine ang iniwan ng mga rebelde sa lugar, pero agad din itong inalis ng mga otoridad. Panawagan nga ng militar, sana daw ay manahimik muna yung rebelding grupo para hindi na maipit yung mga residente na 1 linggo na nga namumroblema. Una sa naging pagputok ng bulkan at ito ang patuloy pa rin nagbabadyang masamang panahon sa buong lalawigan. Erwin? Okay, maraming salamat sa iyo, Romel Lopez. Narito naman ang aksyon weather. Simula pa lang ng linggo, masama na ang panahong bumungad sa mga kapatid nating nasa Southern Luzon, Visayas at Northern Mindanao. Apektado na kasi ang mga lugar doon ng shallow low pressure area na huling namataan 120 kilometers silangan ng Zamboanga. Yan po yung blue na letter L. Patuloy ang pag-ulan sa Timog Katagalugan hanggang Bicol Region. Kaya sa mga kapatid nating malapit sa Bulkang Mayon at Bulusan, ingat po kayo sa nakaambang pag-agos ng lahar. Inaasahan kasi magtutuloy-tuloy ang pag-uulan hanggang sa mga susunod na araw. Maging sa malaking bahagi ng bansa bukas, patuloy na babalutin ng makapal na ulap na may kasamang ulan, kulog at kidlat. Maswerteng masisilayan lang bukas ni Haring Araw mga kapatid nating nasa kanlurang bahagi ng Luzon gaya ng Subic at Baguio. Pati dito sa Metro Manila magiging makulimlim ang kalangitan hanggang sa kalagitnaan ng linggo. At narito naman ang lagay ng panahon sa ibang bansa. Palamig ng palamig ang klima ngayon sa Japan dahil ilang araw nang nag-uulan doon. Sumasabay naman sa sama ng panahon dito sa bansa ang kalangitan sa mga karatig bansa natin sa Southeast Asia. Patuloy pa rin ang paganda ng klima sa Middle East maliban na lang sa panakanakang pag-uulan sa Beirut, Lebanon. At basang-basa naman ang paligid sa Rome at London dahil buong araw bumuhos ang ulan doon. Sa Amerika naman, tila nagpahinga ang pag-uulan ngayon sa Los Angeles para panoorin ang katatapos na Oscars. Nag-file na ng motion for reconsideration si Ombudsman Merceditas Gutierrez para subukan pigilan ang simula ng pagtutuo sa Kamara bukas kung may sapat na basihan ang mga reklamo para ma-impeach si Gutierrez. Ang ibang mga nagreklamo, gigil na gigil nga ngayon pa lang. Inabot raw kasi sila ng 6 na taon bago nakabuelta. Fiona Nicolas, ikwento mo. Bukas pa ang umpisa pero gigil na ang mga nagsampa ng impeachment complaints laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Kanina, ipinakita ng kilusang magbubukid ng Pilipinas ang isang ebidensyang gagamitin nila laban kay Gutierrez, kaugnay ng 728 million fertilizer funds scam. Ni isang butil ng abono, wala kaming natanggap. Sa amin po, abono sa magsasaka, inabono sa kampanya. Sa isang dokumentong hawak ni Ramos, sinabi ng Sandigan Bayan na sa kabila ng mga investigasyong isinagawa at mga reklamong idinulog sa Office of the Ombudsman 6 na taon na ang nakakaraan, wala pang formal na kasong isinampa ang Ombudsman sa mga opisyal ng Department of Agriculture na sina Luisito Lorenzo at Jocelyn Jokjok Bolante. Sabi ni Ramos, ang pondong para sa abono, naabono sa gastos ng mga politiko. Lumitaw po sa aming pagsusuri noon na ang 728 million pesos ay napunta sa 23 mayors, ang 56 million. 53 governor po yung 265 at 407 million sa 105 members ng House of Representatives. Sa halip na plunder na yun ang inaasahan ng lahat, no? Dahil 725 million pesos ang pondong involved dito, ang nirekomenda nila ay graft and malversation lamang. Inaasahang pagbobotohan na bukas ng House Justice Committee kung may sapat bang basehan ang mga reklamo laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Bukod sa fertilizer fund scam, nirereklamo rin ang Ombudsman dahil sa umano'y pag-upo niya sa kaso ng NBN-ZTE deal at Euro Generals.
may parehong pagkakataon ng mga complainants na bayan muna at akbayan na magpresenta ng mga ebidensya laban kay Gutierrez. Bibigyan din ng pagkakataon sa susunod na linggo si Gutierrez para idepensa ang sarili. I will not inhibit because there's no reason for me to do so. According to the Supreme Court, even the lawyer for the ombudsman admitted during oral arguments that the chairman is impartial. May 60 araw lang ang Justice Committee para dinggin ang impeachment ni Gutierrez. Sabi ni Tupas, hindi malayong maiakyat na sa plenaryo ang impeachment ni Gutierrez bago mag-recess sa Marso. Fiona Nicolas, News 5. Bago humarap sa kamera si Ombudsman Merceditas Gutierrez, humarap muna siya sa News 5. Ang mariing pinanindigan ni Gutierrez, hindi siya natitinag sa kaso laban sa kanya. Narito ang exclusive interview ni Paulo Bediones. Sa kabila ng sunod-sunod na batikos, palaban pa rin at handa raw si Ombudsman Merceditas Gutierrez na harapin ang impeachment case na nakasampa sa kanya sa Kamara. Nanindigan ang Ombudsman na mahina ang kasong plunder laban kay dating AFP Controller Carlos Garcia. Nakita namin na insufficient ang evidence at malamang ma-acquit si Garcia. Kung pagbabasehan daw ang 3 pahinang dokumento na isinumite ni na dating Special Prosecutor Dennis Villa Ignacio at dating Ombudsman Simeon Marcelo sa Sandigan Bayan, kita na agad ang kakulangan sa detalye ng isinampang kaso. Nakatali ang kamay namin doon sa information na i-file. Na wala kayong kinalaman. Wala akong kinalaman at wala kang makita kahit na isang tao doon na naging way for Garcia to be able to abuse his position and be able to get kickbacks and commissions. Ni hindi nga raw nabanggit dito ang mga whistleblower na sina dating AFP Budget Officer George Rabusa at COA Auditor Heidi Mendoza. Naninindigan pa rin ang Ombudsman na ang plea bargain agreement na pinasok nila kay General Garcia ay ang pinakamainam na paraan para madiin ang dating AFP Controller. Kaysa naman sa walang makuha, so wala naman tayong hawak na kahit na ano na galing sa kanya. At tapos mayroon pang conviction. So tanggapin na lang natin na umamin siya sa bribery. At dahil kasi may inamin na siya at yun ang naging basis para makuha natin ngayon itong mga properties na to. Sa gitna ng kaliwat kanang puna, naglabas na ng sama ng loob ang Ombudsman dahil hindi lang siya ang napupulaan. Sumasama rin daw ang imahe ng buong opisinang pinamumunuan niya. Sa labang ito ni Ombudsman Gutierrez, ito lang ang maikling mensahe niya. Because I want to clear my name. At saka sana naman, wala namang politika. Paulo Bediones, News 5.